Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw po sa inyo, lalo na sa iyo, Sir Seth. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Edmar. Kung minsan, medyo nagdadalawang isip tayo sa isang bagay, lalo na kung ito ay bago pa lamang sa ating paningin. Katulad din sa paniniwala natin na siyang nakagisna na natin mulat sa pulpa. Hindi naman maipagkakaila na may mga kultura talaga tayo. Magkakaiba at nakadepende ito sa kung ano ang pinaniniwalaan. Kaya ko sinabi ang mga ito dahil yan ang makikita sa pamilya namin. Lumaki akong marangya, Sir Seth. Halos lahat ng luho ay kayang ibigay ng aking mga magulang. Ito lang ay naaayon sa edad ko. Nililimitihan din nila ako. Oo, dahil yun naman talagang totoo, pero magpaganon pa man. Ang mga magulang ko ay parang iniwan ng panahon. Makaluma kasi ang mga pamamaraan nila. May mga magagandang trabaho sila. Ang tatay Rowa ko ay isang abogado, habang ang nanay Amalia naman ay guro. Hindi mo talaga aakalaing mapamahiin sila noon, at naniniwala sa kung ano-ano na sa tingin ko noon ay hindi naman talaga totoo. Biro nyo, pulido at mga lihitimong profesional, pero dala pa rin nila ang kung anong kultura ang nakagisnan nila noong mga bata pa. Magkakapera lang talaga sila. Sa bagay, nasa iisang nayon lang naman sila nakatira. At mula din sa hirap ang kanilang buhay noon. Dahil lamang talaga sa pagsusumikap ay nakapagtapos ng pag-aaral na hindi umaasa sa magulang. Naiimpluwensya naman ako, pero hindi talaga ganun kakumbinsido. Kumbaga pahabyaw lang, na kung iisipin ay sinasakyan ko lang para hindi na rin ako maiba sa bahay namin. Hanggang sa nagbago ang lahat sa akin. Aminado akong napakarami ng kwento na may panimula na dahil sa mga nasaksihang kababalagan ay nagbago ang pananaw. Pero ito lang ang sasabihin ko. Ang pagbabago ko ay hindi partikular sa kung anong nakita ko, kung hindi kung ano talaga ang nangyari sa akin noon. Malalaman niyo po yan sa kabuuan ng kwento. Taga San Miguel, Iloilo ako. Kung hindi ako nagkakamali, nasa edad 17 taong gulang na ako noon. Kakatapos ko lamang ng sekundarya at kasalukuyan noong naghahanda na sa kolehiyo, at doon ito sa sentro ng Iloilo. Ang nagugustuhan ko noong kurso ay ang pagiging marino. Kaso nang sumalang na ako sa enrollment ay nahulog ako sa pagiging guro noon. Paano ba naman kasi? Nakasabayan ko noon ang babaeng mabilis kong nagustuhan. Una, nagkita lang kami noon sa parke. Tapos ay nakuha niya ang atensyon ko. Sumusulyap-sulyap kasi ito sa akin. Chinita ito, matangkad at may mahabang buhok na hanggang bewang. Uso pa kasi noon ang may mahabang buhok na babae. Kung makatitig pa ito, para bang may kasamang gayuma. Simple lamang siya. Nakatago ang kanyang kagandahan sa likod ng suot nitong salamin. Ikalawa, sa isang karinderya. Habang kumakain ako noon ay nakita ko siyang nakatanaw sa akin sa may labas. Yun bang sobrang simple lamang ng tayo, pero yung mga mata, halatang nakagilid ito sa kinaroroonan ko. Ikatlo, nagkasabayan kami nito sa isang building sa loob ng campus. Doon na ako nagtanong kung ano ang kanyang pangalan. Stella. Na habang binabanggit niya ang pangalang ito, nakatitig ako sa kanyang labi. Manipis na labi at nakakaakit yon.
Hindi ko alam kung bakit pumuntot ako sa kanya noon hanggang sa mag-take siya ng entrance exam sa pagiging guro. Nga pala, kahit nasa marangyang buhay ako, pinili ko nung mag-aral sa pampubliko. Ito na rin ay dahil sa payo ng mga magulang ko noon. Sa publiko ko daw kasi mararanasan ang nadaanan nila dati. Oo, may sapat na luho ako pero pinaparanas nga ng mga magulang ko kung ano ang ibig sabihin ng katagang pagsisikap. Para bang gusto kong makasama lagi ang babaeng ito. Hanggang sa nag-take na rin ako doon ng entrance exam. Yun, naging guro ng kurso ko. Talagang sinadya ko yon para maging magkaklase kami. Matapos noon, Sir Seth, syempre ang pagpapa-enroll na sa mga subject about schedule. Talagang kung saan ito nakapila ay naroroon ako. Hindi man kami nagkakausap pero parang magkaibigan na kami noon. Sa pamamagitan lamang ng ngiti at konting kindat. Ayun, naging magkaklase nga kami. Maging sa lahat ng mga subject at schedule, sabay kaming dalawa. Pero kadalasan noon, hapon at gabi, na siya namang gustong-gusto ko gawa ng inaaya ko siya ng gala tuwing gabi. Alam mo, Sir Seth, pumapayag siya. Aminado ako sa sarili na may mga naging karelasyon na rin ako nung high school pero wala pang naging seryoso doon. Batang isip pa kasi. Puro chill-chill lang. Namumutawi lamang ang kayabangan, kapusukan at likot ng isip. Pero nagbago na ito nung nag-mature na ako. Lalo na may sapat na gabay sa magulang ko. Balik tayo sa kwento. Bali yung pagsama niya sa akin sa pamamasyal. Pansin kong napakatahimik niya. Hindi halos nagsasalita. Ako lamang ang maingay noon habang magkasama kaming dalawa. Tango lamang siya ng tango at kapag may nakakatawa ay ngingiti lamang ito. Oo at naliligaw na talaga ako noon pero hindi ko alam kung bakit napakataas ng respeto ko sa kanya. Hindi man lang ako makahawak sa kanyang kamay. Tsaka ingat na ingat ako sa bawat binibitawang salita. Kumbaga pakitang tao. Totoo naman yun at maski ang iba. Ganon din ang diskarte. Nalaman ko na ang nagpapaaral pala sa kanya ay ang kapatid niyang lalaki na may sarili ng pamilya. Gustong makatulong ito para kay Stella. 4 daw silang magkakapatid. 2 lalaki, 2 babae. Pero yung isang babae namatay na. Umabot ng 2 buwan ang panliligaw ko kay Stella. Habang tumatagal ay nagiging kampante na siya sa akin. Hindi ko maintindihan. Nung una ko siyang nakita ay parang inaakit niya ako pero nung magkakilala na talaga kami, parang ako pa yung namimilit sa kanya. Siguro nagpapakitang tao lang din siya para panatilihin yung kanyang reputasyon bilang babae, di ba? Alam nyo, tumagal ang panliligaw kong yon ng halos 1 taon. Hanggang sa nagkaroon ng event, intramural yon kung hindi ako nagkakamali. Sumali ito sa cheer dancing at doon ko palang nakita ang kagandahan niyang namumukadkad na lang bigla. Nakakagulat, as in, matagal na kaming magkasama pero nang magbihis ito ng manipis ay Sus Mariosep, sinasabi ko sa inyo, pagkakita ko sa kanya, yun na ang babaeng hinahanap ko talaga. Napakalakas ng kanyang karisma. Katunayan ay siya ang pinagkaguluhan noon sa batch namin sa education. May nanligaw nga sa kanya. Siyempre ako naman ay bagyang nagselos kasi nga, pinaunlakan niya rin itong sumama. Medyo may pagkamanyakis pa naman yung mukha ng lalaking yon. Pero aminado akong gwapo talaga yon. Makalipas ang ilang araw, tila ba naging malamig ang pakikitungo sa akin ni Stella. Tumanggi kasi ito nang ayain ko ng kain sa labas pagkatapos ng klase. Sa kauna-unahang beses ay yun pa lamang ang pagtanggi niya sa akin.
Mabilis ko namang napagtanto na baka may lakad na iba si Stella noon. Totoo nga, meron. At ang lakad na ito ay kasama yung lalaking nanliligaw sa kanya. Nanggigil ako nun. Paano ba naman kasi ay inakbayan si Stella nang lumabas na kami ng campus? Hindi man lang ako nakakibo. Magkasabay kasi kami at sinundo lamang siya noon. Yung akbay naman, hindi yung tipong dikit talaga. Parang kaibigang akbay lang pero syempre iba yung dating sa akin nun eh. Lalo pat hindi lumilingon si Stella noon. Nakisabay talaga ako. Tapos galit na ang mukha ko noon. Panay sipat pa ako sa mga mata ng lalaking yun. Pero nginingitian lamang ako na para bang wala siyang pake. Itago na lamang pala natin siya sa pangalang Guzman. Hindi maipagkakaliila na kasalukuyan talaga ako noong kinakain ng pagsiselos. Makaka-relate naman kayo, di ba? Hanggang sa nagmungkahi si Stella na mauna na akong umuwi. Nasaktan ako nun. Hinila ko yung kamay niya. Tinitigan ko ang lalaki para hindi sumunod pero matigas yun kaya nagangat na ako ng kamao. Pumapalag si Stella nun. Tinatanong kung ano daw bang ginagawa ko. Hindi ako nagsasalita. Hila-hila ko lang talaga siya noon hanggang sa nagalit na siya tang sabi, "Ano ba tayo? Sabihin mo sa akin kung ano ba tayo. Magkaibigan lang, di ba? Yun lang naman. Ba't ang pati yung gusto ko sa buhay pinapakailaman mo?" Para bang nahinto ang mundo ko noon. Tumigil ako at saglit na tulala. Tama naman siya sa sinabi niya. Ano ba kami, di ba? Wala naman akong relasyon sa kanya. Hanggang sa hindi na ako nakapagpigil noon. Ang tugon ko, "Mamadali ka ba? Pasensya ka na. Gusto ko kasing magkaroon ng sapat na panahon eh. Hindi para sa akin kung hindi para sa'yo. Gusto kong makilala mo ako ng lubos." "Oo, naniligaw ako. Hindi ba halata yun? Ano bang dapat kong gawin? Ang sabihin kagad na mahal kita. Tingin mo sasagutin mo kaya ako sa maikling panahon lang na pagkakakilala natin?" "Oo, gusto kita. Mahal kita." "Tuldok." "Yun na yun. Ayos na ba yun?" Nagkatitigan kaming dalawa. Walang kibuan pagkatapos noon, pero hindi siya galit tignan. Bagkus, ang lumanay at ang lamlam ng kanyang mga mata. Dagdag ko pa na dalisay ang pakikisuyo ko sa kanya. Walang kapantayang respeto at pagbibigay halaga noon. Bigla na lang siyang naglakad noon tapos nakaangat ang balikat nito na para bang nagtatampo. Napakabilis ng lakad kaya hinabol ko naman. Hinila ko ang kamay at sinabi kong sana kung ano man yung nabitawan kong salita, sukdulan na yon sa kung anong nais kong maiparating sa kanya. Pero nang humarap siya sa akin, nakangiti ito, Sir Seth. Yung mga mata ay lumuluha. Ang sabi niya ay wala na umano akong dapat patunayan pa dahil nakita niya naman ang pagpupursigi ko. Pero ang tagal niya daw inantay ng mga sandaling yon. Tumango ito at sinabing tinatanggap niya ako. Una pa lamang umano ay tanggap niya naman talaga daw ako. Maging nung una pa kaming magkita sa parke. Napabuntong hininga ako noon ng pagtalalim-lalim. Napakasaya ko. Siguro yun ang pinakamasayang sandali sa tanang buhay ko. Mas masaya pa sa bata na nabilhan ng pinakaasam-asam na laruan. Katunayan, dahil sa saya ko noon ay napaiyak pa ako. Inulit ko uli ang salitang mahal ko siya. Tumango ito at hindi ko inaasahang yayakapin niya ako. Kasunod ng pagalik. Sorry, Guzman. Naging kami na. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nakayakap ko siya at nahalikan pero hanggang dun lang. Promise. Hinatid ko siya sa inuupahan niya ng bahay. Nag-usap pa kami doon bago pa ako umuwi.
Kumakandirit ako noon sa tuwa habang ako naman ay patungo sa aking boarding house. Sinadya ko talagang malapit lang ang tirahan ko sa tinitirahan niya. Nasa kabilang kanto lamang ito. Basta sa likod ito ng malaking establishmento na ang kaharap naman noon ay ang eskwelahan namin. Sa sentro ito ng Iloilo. Kung gaano kami kalapit noon ay mas naging malapit pa ngayon. Lalo na kami na talaga officially. Pero may sinabi lamang siya sa akin na nagpapagulo sa isip ko. Ang katagang sana ay walang magbago sa akin sa oras na malaman ko ang totoo nun. Nakapagtataka. Tinatanong ko naman siya noon kung ano ba ang pinagsasasabi niya. Pero hindi ito nagsasalita. Pagkos, yung mga ngiti niya ay may kasamang pagiging aligaga. Yun bang parang natatakot? Ipinagsawalang bahala ko na lamang yon. Hanggang sa napag-isip-isip kong dalhin siya sa amin. Ipapakilala ko siya sa mga magulang ko. Ang sabi niya ay nahihiya umano siya pero giniit kong walang dapat ikahiya. Walang problema sa mga magulang ko. Gawa ng bugtong na anak lamang ako noon. Kung anong ikakasaya ko, yun din ang ikakasaya ng mga magulang ko. Sa madaling salita, napapayag ko siya, Sir Seth. Nagtalaga ako ng araw. Malapit na rin naman yung mabakasyon nun. Iyon na lang ang napili ko. Ang unang linggo, pagkatapos ng second sem. Ayos na ba yun? Hindi ba magtataka yung mga magulang mo? Tanong ko nun. Abay, magtataka syempre. Ganito na lang. Dun muna tayo sa amin bago tayo sa inyo. Yan ay kung ayos lang sa'yo. Una muna kitang ipakilala sa panig ko. Mungkahi ni Stella nun. Pero nakita kong parang balisa ito habang sinasabi niya. Magpaganon pa man ay tumango ako at sinabing mas maganda nga yun. At ayun ngang nangyari, Sir Seth. Taga San Joaquin si Stella. Hindi na lamang natin babanggitin ang eksaktong lugar. Para na rin sa reputasyon niya at ng mga nakatira doon. Basta, sa liblib banda ang bahay nila noon. Matapos makuha ang class cards ay doon na kami umuwi sa kanila. Kinakabahan ako at paulit-ulit kong sinasangbit sa isip ko. Ang mga katagang dapat kong sabihin sa oras na bumungad na mga magulang ni Stella noon. Hapon na kami nang nakarating sa San Joaquin. Sumakay pa ng habal ng halos kalahating oras bago pa makarating sa lugar nila. Pero hindi pa sa mismong bahay. Kinakailangan pa naming maglakad noon. Nakakapanibago. Nakagisnan ko ang syudad. Marangyang buhay. Pero naglalakad ako noon sa napakasukal na lugar para lamang bumisita sa magulang ng nobya ko. Maarte ako pero hindi talaga ako noon nagpakita ng anumang pagdudumili at pagkailang. Kumbaga, chill lang dahil tanggap ko na yung magiging kapalaran ko kung sakaling kami nga magkakatuluyan. Hanggang sa makarating kami noon sa isang maliit na nayon na para bang kung sino ang dumating. Halos lahat ng mga tao doon ay nakatitig sa akin. Ibang klaseng titig yon. Na para bang takot ang mga ito. May iba pa nga doon na nagkakabulungan tapos ay bigla na lamang pumapasok sa loob ng bahay. Patuloy lamang ako sa paglalakad noon habang nakabuntot kay Stella. Hanggang sa tinuro niya sa unahan ng isang direksyon. Doon umano ang bahay nila banda. Parang mapapamura ako noon kasi nga inakala kong doon na sa nayong yun ang bahay nila. Takip silim na ng mga sandaling yon. At kapansin-pansin sa lugar ang usok na galing sa may siga. Na para bang ang mga bahay doon ang nagsisiga. Para sa akin, natural lang siguro na para pangtaboy ng lamok pero may kakaibang amoy yun na
Para bang matapang na klase ng kahoy ang sinisigaan. Nakakasulasok yon. Hanggang sa ilang saglit lang, bumungad na ang bahay nila Stella. Malaki ito, malapad, pero nakaangat ang sahig sa lupa. Tipikal na makalumang bahay yon. May 2 tao ang nakabungad sa beranda. Isang binata at isang may katandaang babae. Nakatitig ito sa akin at walang kaimu-emosyon ang mga muka. Na yun bang titig lang na parang wala lang. Hanggang sa tinawag ni Stella ang babae. Nanay niya pala yun. Naitago na lamang natin sa pangalang Redela. Dali-dali akong pumanik ng beranda at nagmano sa kanya. Hindi kumibo ang babae. Kahit nagpakilala ko ay talagang walang imik yun. Wala akong pagdadalawang isip na sinabing, nobyo ako ni Stella. Yung binata namang kapatid ni Stella, na itago na lamang nating Karyo ay tumango lamang ito at ang sabi, kamusta daw ang biyahe? Kung hindi ba daw ako napagod noon? Sabi ko naman hindi. Ayos lang sa akin. Umupo ako doon sa may beranda. Samantalang si Stella naman at ang nanay niya ay nag-uusap sa loob ng bahay. Pabulong ang pag-uusap nila at panay tingin sa akin ng dalawang yon. Madilim na, kung kaya't hindi ko na gaano madetalye ang paligid. Yang si Stella, hindi naman na iba sa amin na may nobyo na siya. Inamin niya yon, kaya huwag ka maiilang. Ayos lang sa amin. Si nanay, ganyan talaga kung makitungo. Medyo stricto yan, pero mabait yung nanay namin. Sad sa akin ng kapatid ni Stella. Bumaba yun ng bahay at kinuha nito ang gasera na nakasabit sa isang poste. Sinindihan niya yon at muling ibinalik kung kaya nagkaroon ng liwanag sa may labas. Bali Petromax po yung ilawan na yon. Kung kaya malapad ang naaabot ng liwanag. Maya-maya pa ay may dumating na isang lalaki. Dumaan lamang ito sa harapan ko at napasimangot pa ang mukha ko noon. Papaano ba naman kasi? Kakaibang amoy nito. Hindi naman sa nag-iinarte pero hindi talaga kaaya-aya. Napakabantot niya na para bang mabantot pa sa bigote ng kambing. May kasama pa itong lansa na nakakaduwal. Magpaganon ba man ay hindi na lamang ako nagpahalata nun. Hanggang sa nagmano doon si Stella. Niyakap pa ito at tinawag na tatay. Ipinakilala niya ito sa akin at itago na lamang nating Tatay Ram. Ay, akala ko kung sino. Ito pala yung nobyo mo. Ndong Edmar. Isipin mo na lang na bahay mo to Bueno, may tatapusin lang akong trabaho. Mamaya ibabalik din kaagad ako. Nakangiti siya. Bababa sana ulit ng bahay kaso inabot ko ang kamay niya at kaagad akong nagmano. Pero habang nangyayari yon, talagang pinipigilan kong huminga, Sir Seth. Hinapuhap pa nito ang ulo ko at ang sabi, mabait daw akong bata. Noong makababa na ito ng bahay, napansin ko si Karyo na sinundan ng tingin ng kanyang ama, na para bang galit ito. Tapos yumuko-yuko pa si Karyo na para bang sinisipat ang tatay niya hanggang sa makalayo ito. Medyo kataka-taka pero dahil nga hindi ko pa sila kilala, kaya hindi ako nag-isip ng iba. Lumapit sa akin si Karyo. May binulong ito na siya namang labis kong ipinagtataka. Edmar, kapag may binigay sa iyong tatay, huwag mong tatanggapin Huwag kang masyadong lalapit sa kanya. Distansya ka lang kahit mapaghahalataan ka pa. Siyempre nakakunot ang mukha ako nun. Kagad akong nagtanong kung ano ang dahilan. Kung meron ba silang alitan ng kanyang ama. Hindi ko alam kung bakit kinilabutan na lamang ako bigla nun.
Paano ba naman kasi? Ayon kay Karyo, wala silang alitan ng tatay niya. Pero hindi umano ito madalas nagpapakita sa kanila. Nagtataka nga siya umano kung bakit bigla na lamang umanong lumitaw yon. Siguro ay nalamang naroroon daw ako sa lugar. Teka sandali, Karyo. Ano bang meron sa tatay niyo? Rebelde ba siya? Hindi siya rebelde, Edmar. Isa siyang... Naudlot ang sinasabi ni Karyo. Pag-angat ko naman ng tingin ay nakatitig sa kanya ang nanay Redela. Pinandidilatan ng mga mata si Karyo. Para bang nakaintindi tong si Karyo. Tumango ito at hindi na nagpatuloy sa pagsasalita pa. Ilang saglit lang ang nagtungo na ito sa loob ng bahay. Naroroon sa itaas ng bahay nila ang abuhan at naroroon si Karyo na nagsasaing noon. Yung nanay naman ay bumaba ito ng bahay. Hindi ko alam kung saan patungo. Si Stella. Tinawag ang pangalan ko. Naroroon siya sa pintuan ng silid. Dali-dali naman akong lumapit sa kanya. Ayon kay Stella, ay doon daw ako sa silid na yun matutulog. Kung magpapahinga umano ako, siguraduhin ko umanong nakakandado ang pinto at nakasarado ang bintana. Dumagdag pa yun sa isipin ko, Sir Seth. Napakapangit naman isipin na walang kakaiba, diba? Meron talaga at damang-dama ko yun. Lalo na't yung tono pa ng mukha ni Stella ay para bang balisang-balisa. Stella, hindi naman sa nakikialam ha. May napapansin kasi ako na hindi maganda. Maliban pa dyan, pinalaan ako ni Karyo eh. Huwag daw akong lalapit sa tatay nyo. Ano bang meron? Naku, wala Edmar. Huwag mong isipin yon. Nga pala, dito din ako sa silid matutulog. Magkasama tayong dalawa. Mabilis na nabaling ang atensyon ko noon sa isang mali siya. Kinilig ako noon at naglalakbay ang diwa ko sa magandang tagpo. Alam niyo na siguro kung anong naisip ko, di ba? Oo't magnobya kami ni Stella. Sobrang close pero syempre walang nangyari. Yun bang hirap namang sabihin dito. Basta, yun na yun. Alam niyo na yun. Pero sa pagkakataong yun, para bang mangyayari na ito? Hindi ko ipagkakaila ito dahil maging sino man siguro ganun din yung tatakbo sa isipan eh. Lalo na't wala pa talagang nangyari maliban na lang sa respetuhan sa isa't isa. Nagpahinga muna ako doon sa loob ng silid na yon. Iisa lamang ang silid doon. Siguro ay doon lamang ang pamilya niya sa sala matutulog. Nakakaamoy ako noon ng samyo ng inihaw. Kumalamang sikmura ko. Paborito ko kasi ang inihaw at kung hindi ako nagkakamali, ito yung magiging ulam namin. Hanggang sa tinawag na ako ni Stella at paglabas ko ng silid, nakita ko sa saig ng sala ang mga pagkain. Kanin, saging at yung inihaw. Ang nasa gitna ay isang lampara. Napakapayak lang talaga nila. Dama ko noon ang buhay ng mga payak na tao na nasa ganong lugar. Ang nakikita ko lamang ay si Stella at ang kapatid nito. Nagtanong ako kung nasaan ang kanyang nanay. Ayon naman kay Karyo, hindi pa dumadating at may pinuntahan lamang siguro. Halika na Edmar, kumain na tayo. Pasensya na't ito lang yung handa namin. Hindi kasi nagsabi tong si Stella na magsasama pala ng bisita eh. Sa bagay, wala naman talagang bisita nun pa. Maliban na lang sa'yo. Ano ka ba kuya? Lalim mo naman magsalita. Baka kung ano pa yung isipin ni Edmar. Dito ka Edmar oh. Tabi tayo mahal ko. Napakalandi. Kumain kami nun. At pagkatapos kumain, naghugas ako ng katawan. May balon naman sa may bandang likuran. Kasama ko si Stella.
Bitbit nito ang lampara. Ilang saglit lang ay nagpaalam si Stella dahil naiihi umano siya. Nilapag niya ang lampara sa gilid ng balon at pumuslit siya doon sa silong ng bahay. Hanggang sa nakarinig ako noon ng kagaskas. Para bang may gumagalaw doon sa unahan. Sa likod ng bahay nila ito, na kung saan ay napakasukal doon. Tinanaw ko at baka si Nanay Redela ito. Kaso ang iba ang anaaninag ko noon. Para bang lalaki yon. Nakadapa na galing sa kabilang banda ng bahay at gumapang sa may masukal na parte. Basta, napakabilis nun. Nakaramdam na ako noon ng takot. Para bang aswang? Oo at papayaw lamang talaga ang paniniwala ko sa mga bagay na ito. Gaya ng sinabi sa kwento, sinasakyan ko lang talaga ang mga magulang ko dahil nga hindi pa ako kumbinsido. Pero ano ba sa tingin natin ng ganong postura? Di ba, ang papasok na sa isip natin na baka totoo ang aswang. Ano ba yun, Stella? Bungad ko na makabalik na ang nobya ko. Hindi kagad nagsalita si Stella. Nakikita kong nakakunot ang mukha habang nakabaling ang simpatya nito sa kung saan nakita ko ang tao. Ay, yung alagang kalabaw namin yon. Nakawala siguro. Nagtaka ko sa sinabi ni Stella. Anong kalabaw eh? Tao yon. Hindi kalabaw. At kung kalabaw man, hindi ganun kabilis, di ba? Isa pa, ang kalabaw kapag gabi ay hindi ito naglalakad-lakad masyado. Hindi kaya aswang yun, Stella? Ay sus, wag mo nang pansinin yun. Tapos ka na ba dyan? Ako naman, mauna ka na lang sa itaas. Maghugas din ako ng katawan para presko. Dahil na naman sa sinabi ni Stella, nabaling na naman ang atensyon ko sa kakaibang naiisip ko noon. Napangiti ako noon at tumango. Nabura ng parang bula ang pagdududa ko na aswang yung nakita ko. Napakalandi ko noon. Kinikilabutan na ako. Hindi sa kung anong meron sa lugar, kung hindi, alam niyo na. Subali ito na nga. Oo at parang nasisiyan ako noon. Pero akala ko magkatabi kami. Kasi nga nasa iisang silid lang kami noon eh. Aba, pinababa ako ng higaan. Ang sabi ay doon na lamang daw ako sa baba. Hindi naman ako nagpakita ng negatibong reaksyon. Habang isinasaayos niyang higaan, humiga na lamang ako sa sahig noon. Banig lamang yon at napagawi ang tingin ko sa ilalim ng katre. May napansin ako doon mga bote. Dalawa yon. Yung isa, litro ng soft drinks, habang yung isa naman ay sinlalaki ng galon. Basta bote yun na korting galon na may kung anong mga laman ito. Yung nasa litro ay mga ugat ng kahoy na nakalubog sa kung anong likido, habang yung malaki ay parang langis ng motor sa itim. Hanggang ano ba itong pumasok sa isipan ko at bigla ko na lamang inabot yung malaking bote na yon. Binuksan ko ito. Napaduwal ako noon kasabay ng pagpikit ng mga mata. Sobrang baho ng laman. Pamilyar pa sa akin ang baho na parang singbantot ng tatay ni Stella. Dahil sa pagkabigla ko noon ay nabitawan ko ito. Mabuti na lang at naharangan kaagad ni Stella kaya hindi natumba. Pero matapos noon, nakarinig ako ng igik ng malaking baboy sa may silong. Para bang galit na galit yon. Napatulala si Stella. Nakikiramdam. Ilang saglit lang ay isinaoli niya ang takip at binalik sa ilalim ng boteng yon. Ba't mo kasi pinakailaman, Edmar? Ayan tuloy. Nagbahis. Matulog ka na. Bungad nito sa akin noon. Nagtaka ako na para bang ang dating noon sa akin ay
dahil sa pinakialaman ko, merong nagalit. Ang ibig sabihin kasi ng nagbayis Sir Seth, nagwala ito. At kung hindi ako nagkakamali, ito yung nasa silong ng bahay. Teka, ang gulo mo, Stella. Ako ka mo, magagalit. Ang alin yung nasa baba? Ano ba yun? Parang malaking baboy eh. Ang sabi niya naman, wala daw. Huwag ko na isipin. Kung gusto ko daw tumabi sa kanya ay ayos lang. Ayun na naman. Para bang inilalayo niya ang bawat tinatanong kong kakaiba. Hinila niya ako at sinabing matulog na daw kaming dalawa. Inangat pa niya ang paa. Tapos pinatong sa paa ko. Bale, yung forma niya, nakadikit na yung, alam niyo na yun, na siya namang gustong gusto ko noon. Siyempre nakikiramdam ako. Hanggang sa inihipan niya na ang lampara sa uluhan namin. May naaaninag naman kasi nga bukas ang ilaw sa beranda noon. Inilipat kasi ni Carrie doon ang Petromac. Humarap ako sa kanya. Tapos nagtitigan kaming dalawa. Dahan-dahan kong inilapit ang labi ko sa kanya pero umatras ito at sinabing ano ba daw ang ginagawa ko. Papakasalan naman kita eh. Ikaw na yung babaeng gusto ko makasama. Pangako, Stella. Teka lang, ang bilis mo naman. Hindi pa tayo tapos sa pag-aaral ha. Huwag mo na ngayon. Hindi pa tayo handa. Malumanay na saad niya sa akin nun. Pero sa dating ng boses na yon, sobrang lambot na waribay kahit tumatanggi ay gusto din itong may mangyari. Kung kaya naman mas uminit ako nun. Hanggang sa muli kong inilapit ang labi ko kaso tinulak niya ang bibig ko. Sabi niya nga daw, hindi pa kami handa. At hindi pa din siya handang ibigay ang kanyang sarili. Ano kayang sasabihin ng pamilya mo? Ano kayang nasa isip nila ngayon na nasa isang silid lang tayo? Alangan namang nagdadasal lang tayong dalawa, di ba? Siyempre may pagdududa sila. Yung pagdududang yun, pangit naman isipin kung wala talagang mangyayari, di ba? Guilty tayo, Stella. Kaya yung pagdududang yun, totohanin na lang natin, oh. Sige na, mahal. Ano ka ba, Edmar? Malaki yung tiwala nila sa'yo. Ang dumi mo naman mag-isip. Alam nilang mabuti ka at alam din nilang hindi pa tayo handa. Biglang naudlot sa pagsasalita si Stella. Maging ako noon ay napatigil saglit sa paghinga. Mantakin niyo. Umalog ba naman ang bahay na para bang may lindol nun? Tapos ilang saglit lang ay nakarinig ako ng paglangit-ngit ng kawayan. Sa bubungan nito bahagi, ito ang kinakapitan ng pawid na bubong. Kitang-kita kong nasa tapat mismo nito namin. Bahagya pang bumaluktot ang kawayan na para bang may mabigat na bagay na nasa may itaas. Ano yan? Stella, huwag mong sabihin hindi aswang yan. Pero hinatak ni Stella ang kumot at nagtalukbong kaming dalawa. Matapos noon ay nagsangbit na mga kataga si Stella ng, "Huwag ka mang distorbo. Matutulog na yung tao eh. Umalis ka dyan, dun ka sa iba." Hindi ako nakaimik doon. Literal at kung hindi ako nagkakamali, tinataboy niya ang nasa itaas. Isang aswang yon. Nakakatakot naman dito, Stella. Tama ba ako? May aswang dito? Maingay. Matulog ka na lang. Dumaan lang yan. Tugon ng kasintahan ko. Dagdag pa nito, kaya daw nagpapausok ang mga tao sa lugar dahil may gumagala nga daw na aswang. Nagkataong nakalimutan siguro ni Carrio ang magpausok din, kaya nakalapit ito. Pero wag daw mag-alala dahil wala umanong mangyayari nun. Napakakampante ng pagsasalita na yon. Tila ba ako lamang ang natatakot? Kalmado lamang kasi si Stella. Kaya ayon,
Imbis na maglandi ay kumalma na lamang din ako. Umatras yung pagkalalaki ko. Nawala na ako ng gana at napalitan ng pangingilabot nun. Gulong-gulo ang isip ko. Lahat ng mga nakita ko at naririnig na kakaiba doon. Pinagtatanto ko talagang aswang yun, pero ang tanong, sino? Hinawi ko ang kumot at sinilip ko ang itaas. Nakahawi ang pawid doon at kitang-kita ko ang kalangitan. May gumagalaw. Parang maiihi ako sa takot. Angat na angat ang banaag na kulay dilaw na para bang mga mata yon. Idagdag mo pa yung mabahong amoy. Napakasama ng samyo na para bang hindi nawala doon ang baho mula sa bote. Maliban pa diyan ay pawis na pawis ako. Hindi naman siguro dahil sa nakakumot kaming dalawa ni Stella. Basta, maalinsangan talaga nun. Hanggang sa isang napakalakas na tinig ang umalingaw-ngaw sa lugar. Para bang ganito yung tunog nun. Kawak! Kawak! Basta, pagkalakas-lakas nun at umieko pa. Kasabay naman ito ay ang pagkalabog ng sahig sa may sala na para bang may tumatakbo palabas hanggang sa narinig ko ang pagsigaw ni Karyo. Nagkukumawag ito na pababa ng hagdanan. Tinataboy niya ang kung anong nasa itaas nun. Tapos sinabi pa nitong huwag mang tatalo dahil kung hindi papatay niya umano yon. Hanggang sa sunod-sunod na ay malakas na tinig ng nilalang. Yung kawak na yon ay segundo ang namagitan. Kumalabog ang lupa at narinig ko ang kagaskas ng mga kahoy at damo. Naiisip ko noon na baka umalis ng nilalang. Gusto kong bumangon pero noong akma ng tatayo ay hinila naman ako ni Stella at hinalikan nun. Napatulala ako. Siyempre, mabilis na nawala ang takot ko at umantig na naman ang pagkalalaki ko nun. Sumagot ako ng halik at akma ko na siyang dadaganan, kaso bumitaw naman siya at sinabing matulog na daw ako nun. Mabilis itong tumalikod. Ang sakit sa puson, Sir Seth. Bitin na bitin ako nun. Nagmukha akong kung ano. Kinakalabit ko siya pero hindi na ito gumagalaw pa. Tila ba pinaparinig niya pa sa akin ang paghilik niya para isipin kong mabilis siyang nakatulog. Napakamot na lamang ako ng ulo nun. Nawala yung kakaibang baho, maging yung pag-alinsangan, pero pawis na pawis ako kaya naghubad na lamang ako ng damit. Para akong nagtampong paslit noon na gumapang pababa ng sahig at doon na lamang magpapahinga. Hanggang sa natulog na lamang talaga ako. Nagising ako noon madaling araw na. Naaamoy ko kasi ulit ang samyong sobrang baho. Akala ko pa nga ay bumalik yung aswang kasi nga nagdududa talaga ako na galing ang bahong yun sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lang pumasok sa isipan ko ang tatay ni Stella. Yung baho kasi ay mula sa malaking bote. Yung amoy ng dumating ang aswang at ang baho ng tatay ni Stella ay iisa lang. Kaagad pumasok sa isip ko ang hindi kaya si Tatay Ram ang aswang, yung mismong tatay ng kasintahan ko. Hanggang sa naisip ko din yung mga sinabi sa akin ni Karyo na wag lalapit sa tatay nila. Doon ko napagtanto na ang aswang ay walang iba kung hindi ang tatay ni Stella nun. Ito na siguro yung litanya niya na, "Kamo, sana walang magbago sa akin sa oras na malaman ko ang totoo." Sa isip-isip ko talaga, konektado yon sa naranasan ko sa bahay nila. Napatingin ako noon kay Stella. Mahimbing itong natutulog. Tumuon ang atensyon ko sa pagkatao ng kanilang pamilya na para bang nagbago ang pagtingin ko sa kanya noon.
Naguluhan ako. Kung totoo man ang hinala ko, makakatuluyan ko ang isang babae na may lahing aswang. Napapaisip pa nga ako noon na baka si Stella aswang din. Maging yung nanay niya na si Nanay Ridela. Kasi nga hanggang sa mga puntong yon, alam kong hindi pa bumabalik ng bahay.